Gusto ko lang mag-react nitong itong si Lacanilaw, itong ang Ambassador Lacanilaw na ito yung tao na to na napasama to sa dahig. Pero hindi siya huli doon. Siya lang yung sumama kay dating Pangulong Duterte na pinadala dito sa Netherlands. So ito siya noong hearing ni Amy Marcos ay tinanong to siya ni Bato de la Rosa kung tama ba yung proseso ang nagawa nung time na yun. At ang sabi niya dito ay marami siyang hindi alam na nangyari. Ang pinakatanong kasi nito, ang tanong kasi nito ay dumaan ba, sabi ni Bato de la Rosa, dumaan ba to sa korte sa Pilipinas bago ipadala o isakay sa eroplano ito si dating Pangulong Duterte? Ang sagot nito ay hindi, di alam. So ito siya mismo nagsabi nito na mula doon sa tube ng eroplano, ibig sabihin ng tube, paglabas mo sa eroplano, di ba dadaan ka, yun ang tube, bago ka lalabas mismo sa sa pinaka ng airport, doon siya nag-abang. So kasama to siya mula sa tube hanggang inilipat si dating Pangulong Duterte sa Villamor Air Base. So hanggat doon, ilang oras sila doon naglagi at nilipad si Pangulong Duterte kinagabihan papuntang The Hague. At tinanong nga siya ni Bato de la Rosa kung alam mo ba na dumaan to sa korte ng Pilipinas. Ang sagot niya hindi. Sabi nga ni De Rosa, paano hindi mo alam na kasama ka pala mula sa tube hanggang dito sa Villamor, hanggang nilipad to papuntang The Hague. At ang dami nitong nagpalusot pa pala siya ng nagpalusot siya ng mga nito, sinasabi. Di na ito talaga alam. Tapos nung nawala daw siya saglit, nasa likod lang daw siya. Mayroon siyang sinasabi ng ganun. At ngayon, dinidiin siya na bakit mo ididiin na hindi mo talaga alam na alam mo yan, huwag ka magsinungaling. Kaya ang dahilan nito, kinontempt. So kinontempt siya. Ang nangyari ngayon, itong si Boyeng Rimulya, ginapang to si Bato de la Rosa at si Amy Marcos. So ito yung tanong ni Lacanilaw, ni Bato de la Rosa at ni Amy Marcos nung sa Senate hearing. Pakita ko sa inyo yung video. Yes, baka may maidagdag si Ambassador Lacanilaw. Dahil nandun din kayo, may nakita ba kayo na dahilan kung bakit kailangan pumunta sa The Hague? Total, kayo ang madalas pumunta sa abroad at kinatawan ng Pilipinas. May dahilan ba kung bakit nagmamadali tayo? Hindi po ako hindi po ako aware o competent para sagutin po yung ganon. Kasi ang sa akin naman ho, ang naging role ko lang yung nung nag-volunteer ako na samahan si former President Muta ICC. Lahat tayo hindi alam ang dahilan kung bakit nung araw na yon kinailangan talaga isakay at dalhin sa Hague kahit may sakit, kahit may karapatan pumunta sa husgadong Pilipino, kahit hindi pa nakikita ang pamilya, ang doktor, ang abogadong pili. Talagang kinakailangan dalhin na talaga sa The Hague. Ambassador Lacanilaw, I find your answers very misleading eh. Kanina pa, yung sinasabi mo na hindi mo alam na hindi pala siya dinala sa competent court, competent judicial authority. Hindi mo alam. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin alam. I'm giving you a chance. Opo, kung ano po yung Mr. Senator, kung ano po yung nabanggit ko kanina, yun po. Nandun ka the whole time, galing sa tube hanggang doon sa Villamor. Nandun ka. Hindi mo rin alam, hindi mo pa rin alam na hindi siya dinala sa judicial authority. Yes, Mr. Senator. Hindi mo alam. Yes, Mr. Senator. So you're lying. You're lying. Madam Chair, I move to set in contempt Ambassador Lacanilaw. Last chance, hindi mo alam if nilabas sa Villamor si PRRD? Hindi mo alam? Hindi po, Madam Chair. Okay, there's a motion to cite you in contempt. I have to affirm there being no
contrary motion, we uphold the motion to cite Ambassador Marcos Lacanlilao in contempt. Thank you, Madam Chair. I'm giving you the chance already kanina. Sabi ko nga, ayaw namin gamitin yung power to contempt dito, to cite in contempt, pero halata na nagsinungaling ka. Nasa dokumento harap-harapan na po. Mahirap naman yung ganito, konting respeto Ma'am, po. again, may I clarify again, please? Ma'am, it's an extradition form. That's why the questions are not answerable by another jurisdiction, but not our jurisdiction. So it's very hard to answer something that works in a different manner. Hindi nga sir, ang tinatanong namin sa kanya is kung nandun man siya the whole time, hindi man niya, alam niya na hindi dinala si President Duterte sa isang competent court. Hindi nga Tapos ho sabihin niya, hindi niya alam. Kaya ho Siya nga nag-suffice. nagsabi na siya nag-oversee sa operation. Tapos hindi niya alam na kung dinala o hindi. I hope we can reconsider the contempt citing because, sir, kaya ho nag-suffice a certification of Kanina pa Prosecutor kami General. nagre-reconsider, Secretary Boying. Oh, pero kaya ho nag-suffice sa ICC, kaya tinanggap nila yung certification po ng DOJ is because under their system of government, under the system of the ICC, ang prosecutor is competent judicial authority. That's why it's very foreign to Ambassador Lacanilao. Hindi naman ho madaling malaman yan until ho pinaliwanag yan ni Justice Ascuna sa atin. Ay, na hindi naman- magkaiba po talaga Hindi naman ang pagtingin. Hindi naman kailangan maliwanagan national. Sabi naman national ang liwanag naman po nun. Di ko lang maintindihan talaga kung bakit siya magsisinungaling. Kontrolado ba nung time na yun na nandoon siya? Kontrolado ba siya ni Boying Remulla? Kasi meron siyang mga sasabihin na sinasalo ni Boying Remulla. Si Boying Remulla kasi, alam na natin kung anong mayroon ang pagkatao nito. Nung naalala niyo yung anak niya na nahulihan ng marijuana sa something in Las Piñas. Nakalabas yun, hindi yun nakulong. Ilang araw lang yata nakulong, pero sabi niya nun hindi siya mahimasok. DOJ secretary niya siya nun. Siya na yung nakaupo sa DOJ secretary. Pero pagka ilang araw lang lumabas yung anak niya. So ito na naman ginagawa niya kay Lacanilao. Na-contempt si Lacanilao. Ang hirap kasi ngayon, ang may mga pinag-aralan, ang may mga posisyon sa gobyerno, yan ho yung grabe kasinungaling. Kahit saan ka ngayon nilingon sa gobyernong ito, grabe kasinungaling. Umpisahan ko to si Bongbong Marcos sinungaling. No. Itong si John Vic Remulla at saka yung kapatid niyang si Boying Remulla, ganon din sinungaling. Gibo Teodoro, sinungaling din. Eduardo Año, ganon din. Mga sinungaling sila dyan. Tapos itong si Remulla, ang nangyari nito ay ginapang niya si Senator Bato de la Rosa. Nagpakiusapan na huwag i-contempt itong si Lacanilao. Ito si Lacanilao kasi ito yung sumama nga dito kay Pangulong Duterte dito sa The Hague. At hindi ko maintindihan kung bakit siya nagsabi na hindi niya alam yung nangyari nung time na yun, na dinaan ba sa Korte ng Pilipinas itong si dating Pangulong Duterte bago din nila dito sa The Hague. Na siya mismo rin nagsabi nun na mula sa sa tube ng eroplano papuntang Villamor, kasama na siya kay dating Pangulong Duterte at hanggang dito sa The Hague, kasama siya sa eroplano. Hinatid niya si dating Pangulo dito sa The Hague. At nung tinanong na sa Senado, hindi niya na alam na kung dumaan ba talaga daw sa korte. So sinungaling, kaya na-contempt siya. Ito yung na sinugod ni Boying Remulla una kinausap niya muna si Amy at kinausap niya itong si Bato de la Rosa. Parang nakikiusap na siya. Naantok na kami. Po. Tanungin mo kay editor po. Tanungin mo kay Bato. Grabe, parang mo magpula. Kakanerve. Po.
I agree with you on Article 59. Actually, it's two levels. Two levels. The first level is arrest in accordance with the law. Yeah. Second level, you bring to the others. I see. You can escape judicial process. Kitang-kita doon na tinawag nila si Lacanilaw. Yun yung tinawag ni De La Rosa. Kasi pambihira ka naman, sir eh. Nagtatanong yung mga senador sa'yo. Kailang ayaw mong sagutin o ayaw kang sumagot doon sa mga tanong. Ang pinairal mo doon, pagkasinungaling mo. Ang hirap sa inyo kasi, nasa gobyerno, kayo yung sobrang kasinungaling. Ikinausap ngayon ni itong si Boyeng Remulla. Kung ako nga itong si Bato de la Rosa, pagalitan ko to, bakit mo ginagapang to? Kinakausap mo to yung tauhan mo. Halata naman dinipinsaan itong ni Boyeng Remulla, itong sila Lacanilaw. At ngayon, itong si Bato de la Rosa, sabihin ng mga iba na masama ang ugali, mamamatay tao. Ito ba yung mamamatay tao? Pinagbigyan niya ng ilang beses itong si Lacanilaw para ayaw i-contempt. Kasi nga din nila ugali i-contempt. Nagsinungaling na halata na kinontempt niya na. Nung na-contempt na, ayaw naman pirmahan ni Chis Escudero yung kanilang contempt order. So, bago yon kinausap mo na to ni Boyeng Remulla. Baka sinasabi to niya, huwag niya naman i-contempt itong si Lacanilaw. So, ito ngayon, nakikita natin kung ano ang ni Remulla. Nanghihimasok siya sa ibang talaga. Anak nga niya, pinasukan niya yun ng kaso na yun. Kaya yung nakawala. Imagine yung nahuli nun na mga damo, high grade yun. Naggaling pa sa ibang bansa. Tapos, walang kaso hanggang ngayon, walang kaso. Dahil itong mga Remulla, nasa gobyerno, pabor sa kanila yun, na mapakawalan ng walang sala yung anak ni Boyeng Remulla. Kaya ngayon, yung mga Remulla, sobra kasinungaling. Nandun, kikita natin na kung kinausap niya si Bato de la Rosa. Yung ganitong mga klaseng tao ngayon, mawala ka talaga ng respeto. Pag silang inatake na sa mga social media, parang galit sila sa mga tao, yung umatake sa kanila, balikan nila yun at yun ang pinakamasama. Samantalang kayo ang pinakamasama. Tanungin kayo, hindi kayo sumagot ng itong si Boyeng Remulla, inako niya na siya mismo ang nagpadala kay dating Pangulong Duterte papuntang Dahig. Maniwala ba kayo? Dapat ito ipako to sa krus kasi napakasinungaling to. Biyernes Santo ngayon, ipako to sa krus. Wala tong saysay pag nagsalita. Sinungaling sobra. Ngayon, nag-attempt siya ginagapang niya para pakawalan itong si Lacanilaw. Siya. Nagtagumpay siya kasi hindi naman talaga na-contempt Although na-contempt doon, pero hindi rin natuloy dahil di pinirmahan yung contempt order nga. Kaya ito yung gobyerno natin ngayon, mas masahol pa talaga to sa mga nasa mental. Nasa mental,
Yung mga nandyan, nakakaintindi pa yan. Pero ito, yung mga normal na mga tao na to, hindi nakakaintindi. Sa totoo lang, ha? Kasi mula sa presidente, dapat ipasok na dito sa mental itong mga to.